Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sa umaga ito, muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagpatuloy natin ang ating paghahanda. Pinaghahandaan natin ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Pagpapahayag ng pagmamahal sa atin ng Diyos. At iniintay din natin ang Kanyang muling pagbabalik upang ang bawat isa sa atin ay haharap sa Kanya upang ipagkaloob ang ganap na kaligtasan. At sa banal na misang ito, tayo ay nabibigyan ng pagkakataon upang muli tayo ay makapagpasalamat at makapagbigay puri sa ating Panginoon. Napakarami kasing mga biyaya ang ibinigay sa atin ng Diyos. Mayroon kasi tayong utang na loob sa Kanya. At alam natin na ang mga utang na loob ay hindi mababayaran. Ito ay tinatanaw. At bilang pagtanaw natin sa ating utang na loob sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng kalakasan, nakakapaghahanap buhay tayo para makakain tayo ng kumpleto sa loob ng isang araw. Kahit papano, patuloy na nakapag-aaral ang ating mga anak, nakakaraos tayo sa napakaraming hirap at hamon sa buhay. At alam natin ang lahat ng mga ito ay sa pamagitan ng tulong at biyaya ng Diyos. Ito yung mga utang na loob natin sa Kanya na ating tinatanaw. At bilang pagpapahayag ng pagtatanaw sa utang na loob na ito, tayo ay nagsisimba, tayo ay nag-aalay ng ating mga panalangin, tayo ay nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Kaya palagi kong sinasabi na anuman ang mangyari sa ating buhay, ay wag na wag nating kalimutan ang Diyos. Palagi tayong magdasal, palagi tayong manalangin, palagi tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo, katapusan na ng linggo ng panahon ng Adbyento. 3 tulog na lang ay Pasko na. Unti-unting natatapos ang panahon na ibinigay sa atin upang tayo ay makapaghanda sa makahulugang mga pagdiriwang na ito. Kaya muli ang aking itatanong ay, kamusta na ang ating paghahanda? Okay na ba kayo ng iyong kapitbahay na matagal mong hindi binabati? Naayos na ba ang ating mga ugnayan sa bawat isa? Nakapaglinis na ba tayo, hindi lang ng ating bahay, kundi nakapaglinis na ba tayo ng ating mga sarili? Ito kasi ang mga mahalagang paghahanda, bahalang walang Noche Buena, basta naayos lang ang ugnayan sa bawat isa. Hindi masarap, sabi ko nga, hindi masarap kumain ng hamon at lechon kapag kayong magkakapatid ay hindi nagbabatian at kayong mag-asawa ay hindi maganda ang iyong ugnayan. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagmamahal. Kaya nga, mahal na mahal tayo ng Diyos. At sa Kaniyang pagmamahal, nais niya tayong iligtas sa pagkasadlak sa kamatayan. Nais niyang ipadala ang Kaniyang bugtong na anak na siyang maging ating tagapagligtas. Kaya pumili siya ng mga tao na magiging instrumento upang maging ganap itong Kaniyang plano na tayo ay Kanyang ililigtas
At ang dalawang tao na pinili niya na maging instrumento upang magkatawang tao ang kanyang bugtong na anak ay si Jose at si Maria. Narinig natin sa ating ebanghelyo na si Jose at si Maria ay mayroon ng plano sa kanilang buhay. Plano siguro ni Jose na magkaroon ng kahit simple, subalit maayos at mapagmahal na pamilya. Kaya nakatakda na silang pakasal. Meron ng plano silang magpakasal ni Maria. At narinig natin na si Jose ay isang mataong matuwid. Siya ay mabait, matuwid. Merong malalim na pananalig, pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. At siya ay nais mag-settle na. At ang napili niya na magiging kanyang kasama habang buhay ay walang iba kundi si Maria. Subalit kahit anong kaganda ang kanilang plano sa buhay, kuminsan mayroong mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi inaasahan ni Jose at ni Maria na si Maria ay magdadalang tao. Wow! Napakalaking pagsubok sa kanilang relationship. Biro mo, magpapakasal na kayo, tapos natagpuan mo ng iyong girlfriend ay nagdadalang tao na hindi galing sa iyo. Kaya, nakaharap si Jose sa matinding pagsubok sa kaniyang plano sa buhay. Kung minsan ganun din tayo, maganda yung mga plano natin, pero kung minsan naiiba. Kasi alam natin na ang Diyos ay mayroong mas magandang plano kaysa atin. Naranasan natin na sana ito na yung tinatahak nating plan sa ating buhay. Kung minsan naiiba, naliligaw, naiibang pamamaraan. At dito ipinapakita na sa atin ni Jose ang mga magagandang dapat gawin sa mga panahon na parabagang yung ating plano ay hindi nasusunod. Una, ang ginawa ni Jose ay talagang tumahimik siya. Hindi siya nagwala. Hindi siya naglasing. Siguro kung sa atin yun nangyayari, siguro sa mga lalaki sa ating panahon kung nangyari yun, biro mo, nakatakda na ang inyong kasal. Ibig sabihin, preparado na inyong kasal. Iniintay nyo na lang ang araw na inyong kasal, tapos natagpuan mo ng iyong girlfriend, yung iyong pakakasalan ay buntis. Malaking gulo yun. Siguro magsisigaw-sigaw ka dyan. Siguro aawayin mo yung girlfriend mo. Siguro maglalasing ka, magwawala ka. Subalit si Jose ay tumahimik lang. Siguro iniisip niya ng mabuti kung ano ang dapat niyang gawin. Ibig sabihin, sa mga pangyayari sa ating buhay na katulad ng ganito, kailangan natin ang pananahimik at tinatawag iyon na discernment. Yung iniisip natin, parang binabalansi natin, tinitimbang-timbang natin, kung ino kaya ang aking gagawin, mabuti ba ito? Kung ito kaya ang aking gagawin, mabuti ba ito? Kung ito ang aking gagawin, mas mabuti ba ito? Iniisip natin, pinagninilaya natin, nagdi-discern tayo kung ano ang makarapat-dapat at magandang solusyon na ating gagawin. Pangalawa, si Jose ay siguro taimtim na nanalangin. Nagdasal siya sa mga pagpipilian niyang desisyon na dapat niyang gawin sa kanyang buhay. At sa kaniyang panalangin, sa pamamagitan ng panaginip,
ay ipinakita ng Diyos kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang pinaka-the best na pagpipilian ni Jose na magiging kanyang desisyon sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng panaginip, sinabi ng Anghel Gabriel kay Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Dahil ang anak na nasa kanyang sinapupunan ay isang malaking biyaya. Yan ay nangyari sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang inyong magiging anak ay maging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Siya ay pangangalanan mong Emmanuel, nang ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. Nasa sa atin ang Diyos, kasama natin ang Diyos sa ating buhay. At noong maliwanagan na si Jose, at klarong-klaro na ang pagpipili na kanyang gagawin, dahil ipinahayag ng Diyos, ginabayan siya ng Diyos sa desisyon na dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Ano ang nangyari? Umuwi siya at pinakasalan si Maria. Mga minamahal na kapatid, dito ay pinaalalahanan tayo na kapag merong mga mahalagang desisyon tayo na gagawin sa ating buhay, pag-isipan natin ng mabuti. Timbang-timbangin natin ng maayos. At higit sa lahat, ipagdasal po natin. Kailangan sa ating mga plano ay kasama ang Diyos. Kasama ang Panginoon. Hindi tayo magplano na wala ang Diyos. Kailangan tanungin din natin sa ating pagtitimbang-timbang, kung ito yung gusto ko, ano kaya ang gusto ng Diyos para sa desisyon kong ito? At saka po tayo magdesisyon. Kaya kaming mga nagpapari, 12 years na pinapaisip kami, tinitimbang-timbang kung talagang nais naming pasukin itong klaseng buhay. At bago ka oordenahan, may isang buwan pa na tinatawag 1-month retreat, na nasa loob ka ng retreat house, nagdadasal, nagninilay, kung talaga bang handa kang pasukin ang buhay na ito. Dahil ang buhay pagpapari ay hindi madali. Ganon din sana sa buhay pag-aasawa. Dahil ang buhay pag-aasawa ay hindi madali. Hindi kaagad pag sinabihan ka, I love you, pakasal kayo kaagad. Pag-isipan mo ng maayos. Kilanlin mo ng mabuti yung pakakasalan mo. Kasi kung minsan sinasabi natin, sa huli ang pagsisisi. At once nakasal ka na, forever na yan. Hindi ka na makalabas dyan. Kaya bago mo pasukin ang desisyon, lalong-lalo na sa buhay pag-aasawa, bago mo gawin ang isang bagay na may kaugnay sa buhay pag-aasawa, think a million. Pag-isipan mo ng maayos. At hindi basta-basta magdesisyon na pakasal. Kasi ang sakramento ng kasal ay panghabang buhay na pagtatalaga ng iyong sarili. Timbang-timbangin mo ba, kaya ko ba ang aking mga manugang? Kaya ko ba ang makapatid ng aking magiging asawa? Kaya ko ba ang kanyang nanay na parang machine gun ang kanyang bunganga? Kaya ko ba ang kanyang tatay? Kaya ko ba ang kanyang pamilya? Kailangan timbang-timbangin. Kahit sa pagdesisyon na magkakaroon ng anak, pinag-uusapan at pinagdidesisyonan ng maayos. Yung dalawa na ang anak namin,
Dadagdagan pa ba namin? Kaya pa ba ng aming sweldo? May maipapakain pa ba kami? So ibig sabihin, whatever decisions that we will make in our life, kahit meron na tayong magagandang plano, kailangan pag-isipan natin ng maayos. Kailangan pag-isipan natin ng mabuti. At higit sa lahat, ipagdasal natin. Nang sa ganon ay hindi natin pagsisihan ang ating desisyon na gagawin sa ating buhay. Ganon ang ginawa ni Jose at ni Maria. Dahil silang dalawa ay pinagnilayan nila ng maayos, pinag-isipan nila ng mabuti. Nagdasal sila kung ano ang kanilang dapat gawin. Pinili nila na sundin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, masunod nawa ang iyong sinabi. At si Jose, umuwi siya at kanyang pinakasalan si Maria. Kaya ipinanganak ang ating tagapagligtas. Dahil nag-oo si Jose at si Maria sa plano ng Diyos na isilang si Jesus ang ating Panginoon. Nunaway sa ika-4 na linggo ng panahon ng Adbyento, muli tayo ay napapaalalahanan. Every day, we make decisions in our life. Sana bago tayo gumawa ng desisyon, pag-isipan natin ng mabuti, ipagdasal natin, tanungin natin kung ano ang plano ng Diyos. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng maayos at magandang desisyon na naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen.